Have you ever heard of a Southeast Asian country where different cultures coexist so naturally? A place that modern and fast-paced, yet still deeply rooted in its tradition. That's Malaysia. Despite being one of the most visited countries in the world, it's a destination that many Filipinos often overlook. And honestly, isa ako dun. Baka isa ito sa mga destinations na mas maganda palang ma-experience kaysa makita lang online. So for the next few days, samahan niyo ko. Tara, biyahe tayo. Guys, nandito na yung bag ko. Akin ba to? Oo, this is mine. So, nandito na tayo ngayon sa Kuala Lumpur. Hindi ako naka-mic kaya, sorry. Ayun, nakalabas na tayo na immigration. Guys, samahan niyo ako ngayon na mag-train. So, may train sila dito. So, kasi ito yung airport nila. Na tayo ngayon sa arrival nila. Oo, yung way out to arrival. Pero hinahanap ko yung train. Ayun! Ayun siya, guys. Kasama niya, ay katabi niya na tong Sneak & Co. Malaki kasi yung ano nila. Sobrang laki. So, malilito ka. Ito yung so far yung pinakamalaki for me na airport. Meron ditong KLA Express. Tapos dito naman yung bus. So, dito tayo. Pababa. So, nakabili na tayo ng ticket. Diyan na kayo bumili. So, tara na. 6 PM pa daw yung biyahe. Nandito na tayo sa KL Central and ang gagawin natin ay maghahanap ng ATM. So yung ayun na, speaking of ATM. So guys, madali lang ang transit dito compared sa last nating pinuntahan. Ayan. So bali ito yung pinaka sentro ng Kuala Lumpur na train. So yung kanina yung sinakyan ko is Express. Ayan. Tapos meron din ayun, yung kung nakikita nyo yun guys, yun yung monotrail nila. Ang cool! Nasa loob siya. Nasa taas siya. So magwi-withdraw tayo, GCash pa rin na gagamitin natin. Gusto ko sana ng Citibank. Meron pa bang ibang withdraw? Ayun, may bank na lang guys. Kasi hindi ko sure kung ilan yung charge dito. Let's do it. Ito na siya guys. Ang ganda ng pera nila. Yes. Ang pera nila, 100. So, 16 pesos. Ang 1 ringgit. Ang ganda. So, mag-check-in na tayo. Mag-grab tayo papunta doon sa hotel. Na tayo sa hotel. Ito. Explain ko sa inyo guys ang pangalan at paano pero ayan, dito tayo sa Robertson Hotel. Ang ganda niya guys. Guys, so sorry, medyo nakahubad na ang first one kasi ang init talaga, promise, ang init. So nandito na tayo sa nadabulol. Ayan, nabook ko to for only 4,000 pesos for 2 nights. Ayan, so 3 days and 2 nights. So, 4,000 pesos na siya. Good to for family actually. Kasi sobrang laki niya guys. As in, talagang kung makikita mo, ayan na, iikot ako ha. Ang laki niya. Salas lang yan guys ha. Tapos ito yung kitchen. May na sila, included na silang kitchen. So pwede kayong magpainit dito, magluto-luto, ganyan. And then meron din silang washer. So hindi ko naman in-expect na magka-washer kasi ilang nights lang naman ako dito. So yan, may washer sila dyan. Pero baka maglaba lang ako ng pantalon. Ayan. Actually, gutom na ako. Pero, i-push natin ang ating room tour. Ayan, ito na nga, diba? Yan yung salas natin, living room. Ayan. May TV naman sila dito. And then, ito yung maganda dito. Ang ganda ng view na naman. Favorite ko talaga yung mga ganda. At guys, FYI ha, yung building na nakikita nyo dyan, sa kanila din to. I mean, isa siyang building din. Kasama siya sa building na to. So, dito,
pwede kayo mag-photo spot dyan. At ang background nyo ay si Merdeka. Ang ganda niyo, guys. Oh, hindi ko pa nakikita si KL. Ay, si Petronas. Okay lang yan. Mamaya na siya magpakita. And then, pwede kayo magpunta dun sa taas. Doon sa baba, park yan. So, pwede na nating puntahan yan later. Mag-ano tayo. Tapos, nandun na yung MRT. Kung nakikita nyo yun, guys. Ayan. Kung nakikita nyo siya, may MRT doon. Ayan. So, goods na siya. Kasi, makikita mo dyan si Merdeka, diba? So, hanggang 3 days lang tayo dito kasi lilipat naman tayo dun sa Chinatown. Titignan natin kung maganda din yung location dyan. Kasi eto, nandito siya sa Bukit Bintang. Sobrang ganda ng location niya. Tapos, yan, tara na sa ating room. Ito naman yung room. Good for 2 actually to, pero pwede kayo siguro dyan kung may mga bata kayo. Free naman yun. Meron lang sila ditong konting study table para makapag-makeup, ganyan. Tapos dito, hindi siya balcony. May tawag dito, exit area lang. Ayan, para sa aircon yan. Hindi ito yung first nating hotel. I mean, hindi ito yung nabook talaga natin. Binook natin siya a day before the trip. The reason why, mamaya ko sabihin. Ayan. So, ayan. Check ko muna yung mga pillows. Okay naman siya actually. Hindi naman siya stain siguro. Basta wala lang siya nung issue ko dun sa first. Ayokong sirahan yung first na hotel pero kasi nababasa ko siya sa review at napapanood sa TikTok. So talagang kinancel ko agad siya. Technically may cancellation naman dun sa bookings ko. So buti na lang. Ayan. And nag-wonder why kayo, nasaan ang CR? Pero yan, bago muna natin hanapin ang CR, may mga yan. Mga drawers, ang dadaming drawers. Pero kanina naghahanap ako, nasaan ba yung CR? So, andito siya, guys. Di ba yan? Ano yan? Buong isang aparador. Pagbukas mo, ay, tapos guys, kwento ko muna kayo. Ang tagal kong hinanap, ihina ang first song. Sabi ko, nasaan na? Tapos may WhatsApp sila. Good thing may WhatsApp sila. So, mag-message lang kayo doon. Tapos, reply naman nila kayo. So, okay yun. So, yan. Andito yung CR natin. Ayan. Ayan yung CR. Clean naman siya. Tapos, ang thing lang dito is, ito yung bathroom. Okay naman ako dyan. Kaya lang may pawang dito. Ayan. As a girly pop, medyo yan. Hindi naman red flag. Kumbaga, overthinking ko. Ayan. So, ayan yung CR. So, ayan. Parang ka lang Narnia. Ayan. Hala, haggard ko na. So, today, dahil kakarating lang natin dito sa apartment natin at pagod tayo kasi 4 na oras yung biyahe. Tapos, guys, kung nakikita nyo kanina yung experience ko with the transportation, sobrang bilis. I will explain to you guys, ano yung mas maganda, ano yung feeling natin mas sulit in terms, ayan, ng kagastusan sa transpo. At ano yung mas mabilis. So, yun yung i-explain ko sa inyo, guys. Ngayon, kailangan ko munang mag-pamper ng aking self. Ayan, guys. So, makikita nyo may swimming pool doon. Pwede rin kayo mag-swim. So, hanap lang tayo na 11 tayo ba? Baba lang tayo and mag-explore. Ayan siya, guys. Meron din sila ditong parang park dito sa baba. Grabe din yung security nila doon, guys. Kailangan mo mag-tap-tap. Ayan, mag-food hunt tayo. Dito lang sa near area. So, eto, meron dito parang 7-Eleven. Grocery area. Ang ganda. Yung mga very, ito. Noodles. So, ayun guys, nandito tayo ngayon sa isang Chinese restaurant dito sa Malaysia. So, hindi ko sure kung ano yung mga pinag-o-order ko, pero okay lang yan. Hindi ko naman alam kung magkano yung conversion. Kasi parang 19 per yung chicken wings nila. Tapos yung rice ata nila is 17. So, magkano yun?
18 plus 17 plus 19 plus 5. 900 plus na yung ano. O, diba? Hindi ko alam eh. Sige, first meal naman natin to. Ngayon tayo bumawal kasi gutom na rin naman ako. So, let's see. Parang Taiwan. Sarap siya, guys. Handmade talaga yung noodles nila. Ang sarap siya, guys. Soothing. Tapos hindi pala sili yung red. Akala ko sili. Parang seasoning siya ng beef noodles. Pero ang sarap. Grabe. Hintayin natin. Ito yung masarap actually. Pinakamasarap for me. This is 9.5 over 10. Ito, 8. So, nag-carbs to carbs ako. Diba? Dumating na siya. Super yum. Sige, tirahin natin yan. Okay, balik na tayo, guys. So, super lapit lang niya. Ayun yung 7-Eleven. Ito na yung gate. O, diba? So, kakatapos lang ni Motherhood na tumawag. So, nag-update lang ako. And then, after this, haul natin. Haul! Ayan, mag-shower na ako. Pahinga na. Kasi sobrang pagod ako to this in. So, sleep muna tayo. And then, tomorrow, maaga tayo. I'm considering tomorrow if magbabato cave na kagad tayo or just a chill, chill day. Ayan. Kasi whole day tayo dito sa Bukit Bintang. So, everything na gagawin natin here sa Bukit Bintang is gagawin na natin. Kasi sa Chinatown, iba naman yung mga itinerary natin. So, if ever, so Bato Cave, let's see. Gusto ko sana siyang i-DIY instead of tour. Pero parang nakakapagod siya. So, aayusin ko yung itinerary. Again, hindi ko nagasunod yung day 0 natin. Nakakain dapat tayo sa KLCC. Pero kasi sobrang pagod talaga ako, guys. As in, kanina sa airplane, sobrang drain ako. Nakatulog ako. Tapos, siguro yung diversity nung mga nasa plane. Tas dito sa mismong Malaysia, sobrang layo siya from the previous travels that I've been. Like si Malaysia, it's diverse siya, pero wala kang makitang Pinoy. Meron mang siguro Pinoy, pero iilan lang na parang, alam mo yun, yung tourist spot na parang Pinoy, or siguro sa natin, sa mga tourist spots, marami tayong makitang Pinoy. Kasi marami din sa AirAsia, kasi katabi namin ang AirAsia. So, feeling ko sa ngayon, pagod din sila, so hindi sila Tapos, ayan, tomorrow, hoping na masunod na natin yung itinerary. Kasi, again guys, hindi natin ipa-pressure ang self natin. Kasi it's been a while. Parang, it's a lot, Parang ang dami na kasi nating travels, 'di ba? Tapos, in each travels, marami tayong natututunan. And that's how solo traveling is. Marami kang matututunan, marami kang pakikibagan. Ngayon siguro, yung bago dito sa solo traveling ko is, mas nagkaroon ako ng confidence to talk to people. Like before kasi, hindi talaga ako nagtatanong or something na hindi talaga ako nakikipag-communicate with them, na ibang-iba na ngayon, yung parang sobrang confident na ako to communicate, like, yes. So anyways, we will end this vlog day 0. So again guys, I will be explaining sa inyo muna bago ako mag-haul. Ano nga ba yung dapat ninyong tandaan when you're going here in Malaysia? So first things first is, before you enter Malaysia, you need to fill out the Malaysia Digital Arrival Card. Ayan. So online nyo siya, ililingkod sa dito, yung link. Kasi kapag hindi nyo na check yon or hindi nyo na fill out, hindi kayo
magkakos kayo ng delay sa immigration. Second is yung nakita nyo naman kanina guys, nag-KLIA Express ako. So, merong dalawa yon, yung KLIA or CLIA actually yung tawag ko. CLIA Transit tsaka CLIA Express. Yung CLIA Express yung pinili ko and medyo pricey siya for me kasi 800 pesos siya. Pero kasi guys, 25 minutes lang siya from the airport to Kuala Lumpur. Guys, FYI, malayo ang airport sa Kuala Lumpur. So, kailangan ninyong it's either mag-bus, mag-grab, or mag-train. Ayan. Si Grab, mura lang siya kanina, like 75 Malaysian ringgit. Maganda na sana siyang offer, pero yung time kasi parang 1.5 hour yung biyahe. So, medyo matagal. So, parang kung if ever na umalis tayo ng 5, darating na tayo ng 6 something. Plus yung traffic pa. Kasi traffic kanina dahil rush hour. Pinili ko yung train kahit medyo pricier siya. Kasi 800 siya. Yung kanina parang around 700 something. Ayan. Kasi may Grab pa from KL Central to the hotel. Ayan. So, ang CLIA Express, bababa kayo sa KL Central. Yun yung pinaka-endpoint. Kahit yung sa transit. Yung transit, ang pinakaiba nun guys is marami kayo kasing stops. So, mas matagal din siya. Pero I think mas mura siya. Hindi ko kasi na-check. So, ayun. So, from KL Central, pwede kayo actually mag-MRT. So, napakita ko kanina yung monotrail and MRT something nila kasi dalawa yun. So, pwede kayo mag-MRT from KL Central to your, kung ano yung pinakamalapit na station ng inyong hotel. So, ako, dahil pagod na ako, nag-grab na lang ako. So, that's around, medyo mahal kanina, 30 ata. 30 ringgit. So, parang ganun din lang nung pag nag-grab ka from airport to the hotel. Ang iniisip ko kasi yung travel time. So, kaya din ako nag-train. Kasi sobrang bilis lang niya, like 25 minutes lang andito ka na sa KL Central. Ayun guys, see you again tomorrow. Thank you for watching. Don't forget to like and subscribe on my video. And yes, this is your Mima at your service.